Yan, ang inong pari yan. Bago yung ating pari ngayon. No? So it's my time to introduce myself. So kaya kailangan mag-sermon po ako kahit kaunti lang, no? Para naman malaman niyo kung anong pangalan ko. Kahapon, dumating ako dito. Sa awa ng Diyos, dahil sa kanyang mismong pagpapala. And galing ako sa St. Andrew's Theological Seminary dahil patuloy yung aking pag-aaral. And I'm taking Masters in Divinity. Kaya Holy Week, walang pasok. Timing ng ating obispo, si Bishop Arnold, na humingi ng request. Sabi niya, humingi siya ng paintulot sa seminary na baka makapunta rito. Dahil yun nga, nabalitaan ko rin na si Father James pala ay tinawagan na rin, di ba? So wala na din si Father James. So, yung chaplain ninyo, mga June pa. So walang pari. So ang importante ngayong Holy Week, ako yung magiging supply minister for the whole week. At babalik din ako after Holy Week. Babalik ako ng seminary. At sa mga nakakilala na, at sa mga hindi pa, ako si Father Raymond. Hindi Gutierrez ha? Raymond Longos. Raymond Longos. So 1 week lang po ako dito. And last Holy Week, doon din ako sa San Sebastian, sa Lagunoy. Doon din ako nag-Holy Week. Doon din ako nag-serve sa ganitong okasyon. So hindi na ang Makibaka, hindi na ang diocese ng Makibaka ay hindi na malayo sa akin. Malapit na sa aking puso. Kaya sana i-welcome nyo naman ako. Palakpakan nyo naman. At nandito tayo sa pinakabanal na linggo sa lahat. At sa ating pagsaling sa Tagalog, very interesting sa Tagalog dahil iba ang Holy Week, instead na blessed or yung banal na linggo, ang ginagamit natin mahal na araw. Instead na banal na araw, ang karamihan ginagamit natin mahal. Bakit hindi banal? Bakit mahal? And kung ating titingnan, ang mahal na salita ay napakalalim. Kung baka sa mga bilihin ngayon, diba? Yun na lang yung nagmamahal. No? Kaya napapamura na lang tayo. Dahil sa mga bilihin na laging kasi diba kagaya ng ang eleksyon, kagaya din ng Holy Week, sigaw ng mga tao, palayain si Jesus ba o si Barabas? Si Barabas. Kaya tayo din every election, pinipili din natin sa eleksyon yung mga Barabas. Kaya tayo naghihirap. Diba? Kaya kung ating titingnan from the very first event when Jesus was crucified, when Jesus was subject sa kanyang mismong pagkakulong, pagkapatay, no? Pinili ng mga tao ang masama. Kaya ginawa itong pinakamahal na araw dahil sa pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, kung kaya niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa atin, napakahalaga natin lahat. Amen? Ang pinaka-sad moment lang, mahal tayo ng Diyos. Nagsakripisyo siya sa atin. Pero tayo, anong ginagawa? Minsan, ang Holy Week, panahon ng magbakasyon. Panahon dun sa Boracay, panahon dun sa mga beach, panahon sa mga pupuntang ibang bansa, kaya kasi walang trabaho. Where is that kind of love na dapat natin gawin sa Diyos? Kung ito ang pinakamahal na araw, kung ito ang pinakabanal na araw, we should make it holy. At saan natin gagawin na maging holy? Sa simbahan. And this is how
nagsisimula tayo sa araw na ito. Kaya narinig natin, di ba, mayroong tatlong pangalan ang selebrasyong ito. Una, yung Palm Sunday, yung pinaka-selebrasyon. Pangalawa, Passion Sunday. Bakit Passion? Binasa natin ang Passion. At bakit hindi parang normal na ebanghelyo na, di ba? Kung babasahin ng ebanghelyo, the Lord be with you, ang Panginoon ay sumainyo, at sumainyo rin. Ang ating banal na ebanghelyo, di ba yun yung nakasanayan? Bakit yun iba? To focus sa pasyon ng Diyos. Na upang sa pagsisimula ng Holy Week, alam na natin ang mangyayari na ang sakripisyo ng Panginoon sa atin. Kaya tayo rin ay sakripisyo. At hindi unahin natin yung pagliligo, babakasyon. We simply make this week cheap. Nagiging mura na lang ang linggong ito, hindi na mahal dahil sa ating mga ginagawa. Pero kung gawin natin pinakamahal, pinaka-expensive, pinakamahalaga ang linggong ito, dapat nandito tayo. Kaya palagpakan natin ang ating mga sarili. Dito sa pahok ko sa iyo ko, dahil hindi ko inakalang mapupuno ito. So nawa, sa sunod na mga araw na ating selebrasyon, we continue to do our part as long as we live, because our life is a gift to God. Kung ang pagmamahal ng Diyos, ang instrumento ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak para sa atin, bakit din natin kayang ibigay ang ating mga panangay? Ang ating sarili, ang ating mismong pagbibigay ng ating mga mismong maikling panahon sa pagbibigay. Kaya ang Holy Week ay napakahalaga sa atin. At kung ating titingnan, ang mismong mga dala nating palaspas. Kahapon, tinawag ko ang mga sakristan, tinanong ko sila, ilang taon na natin ginagawa ang Palm Sunday, anong meaning ng mga palaspas? Sa inyo, what is the meaning sa palaspas? Anong kahulugan ng palaspas? Di ba kanina binasa natin, when Jesus was arriving sa Jerusalem, ang mga tao ay naglatag ng mga damit at ng mga dahon at mga palaspas. Bakit ginawa ng mga tao yun? Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, akala nila si Jesus ay isang maging Mesiyas na iligtas sila. Pero kung nakita nila, bakit nagpapako sa krus? Ang palaspas ay sumasagisag sa mismo matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kung matagumpay na pumasok si Jesus sa Jerusalem, yung paghawak nyo ng palaspas, matagumpay siya na siyang papasok sa inyong mga damdamin at puso. Kaya nilalagay natin yan sa ating mga bahay, diba? Sa mga pintuan, to symbolize that our house, that our whole family, nagkahari ang Diyos. Nagkahari sa buong pamilya natin si Jesus. Pumasok siya ng matagumpay sa ating mga bahay, sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya yung mga palaspas na yan, ibig sabihin, tayo ay nagsasabing siya ang totoong hari ng ating buhay. So kung totoong hari ang Diyos, gawin natin ang pagsamba sa Kanya. Madali lang magsabi na hari natin ang Diyos, siya ang totoong ating Panginoon. Mahal natin ang Panginoon. Pero hindi tayo makapagsimba. Hindi natin kayang isakripisyo ang mga panahon. Marami pa tayong araw na maggagawa ng mga aktibidades. Bukas, sa Lunes, di ba, meron tayo? Yeah. Station of the Cross. So, hanggang sa Huwebes Santo, meron tayo misa. Anong oras yung misa natin dito? Alas 6. Yun din yung Monday, Thursday, yung paghugas ng paa ng mga apostolis natin. Yung ating apostolis, ilan na kayo? 2, 4, 6, 7. Oh, hindi na kumpleto. Oh, after how many years, makumpleto din. Baka hinahanap ng Panginoon yung iba. Pero ang malaking tanong, no? Ang dami naman natin sa iyo. Bakit hindi natin makumpleto? Kung totoong naghari ang Diyos,
hawak-hawak natin ang palmera at mga palaspas. Bakit hindi natin makomplito yun? Alam nyo, it's a privilege. Pribilehiyo po na maging instrumento sa gawain ng Diyos. Nawa, makomplito. Para mahugasan ko yung mga paa nila ng mainit na tubig na talagang mainit na mainit. Hindi naman mainit. Ako yung maghuhugas sa kanilang paa. So dapat, makomplito din natin, no? So again, this morning, we are here to reflect sa napakahalagang araw, napakahalagang linggo, at nawa ating bigyang halaga dito. Nawa ang pagpapala ng Diyos sa pagkaloob sa atin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang kapayapaan